Ayan, oh. Nakikita nyo ba yan mga boss? Ang lutong-lutong yan. Ito yung lugaw natin. Lugaw with egg. Piniritong bawang. Ayan. Tapos meron pang sausawan. Ito yung isa sa mga nakakamiss sa atin sa Pilipinas. Malaking tulong yun, ah. Yung tax na binabayad mo, napapakinabangan mo talaga. Sa Pilipinas, hindi mo talaga ramdam yung tax. Kung may mga nanonood sa akin ng mga taga-kababayan natin na nasa ibang bansa, hindi lang sa Canada. Kapag nasa ibang bansa tayo, sumusunod tayo sa batas, ano? Mga boss, kain tayo. Nagluto si Mrs. ng lugaw na may itlog, tokwa, at piniritong bawang, at green onion mga boss. May sausawan pa. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Nakikita nyo ba yan mga boss? Ang lutong-lutong yan. Ito yung lugaw natin. Lugaw with egg. Ginisang bawang. Piniritong bawang. Ayan, tapos meron pang sausawan. Ayan, ang mga itlog. Naalala ko sa amin sa probinsya. Sa Laguna. Parami kaming kinakainan doon na titinda ng lugaw. Naka-IGA pa ako, no? Kahit hindi na ako nagtatrabaho sa IGA. Ginagawa ko na lang itong pambahay. Ayan, oh. Kita nyo, may itlog pa yan. Oh. Oh. Wow. Ito, oh. Harap. Bawang. Ayan. Hindi ka natin maraming bawang pa. Halo-halo ng kaunti. Mainit-init pa. Ilagyan ko ng toyo. Sa madaling araw mga boss, masarap kumain ito. Pupunta kayo ng plaza. Nakahalera doon mga boss. Iba-ibang tinda yan. May kanin, may ulam, tapos may nagtitinda ng lugaw. Siomai. Ayan, masarap. Ito yung isa sa mga nakakamiss sa atin sa Pilipinas. Lalo na pag yung kakatapos ko lang ng inuman, masarap kumain ito mga boss. Hindi ba mami? Paborito nila yon. Ako na, siomai. Masarap siomai. Tayo mga gotong Batangas yan, masarap din yan. Pares. Kain tayo mga boss. Kain tayo mga boss. Chips. Kakatapos ko lang magpatuka ng kalapate mga boss. Yung natira namin, kinain naming lugaw kanina ni Mrs. Mga 2 araw pa yon o 3 araw pa namin kakainin yun. Nilalagay namin yan sa rep. So ngayon, nandito pa siya sa lamesa. Kasi mamaya, pagdating ni Mrs., kakainin niya ulit yan. Alam niyo mga boss, isa sa mga napuna ko dito sa Canada,
yung ibang lahi. Kapag break time namin, minsan kasi 2 tao yung nagsasabay mag-break, minsan 3. Yung nasa IGE pa ako. At kahit dito sa Freshmart, pagdating mo sa coffee room, kumakain lang siya. Kasi tayo mga Pinoy, ugali natin to eh. Kapag may pagkain tayo, nag-aalok tayo, di ba? Kain tayo, ganyan. O kaya, sasabihin mo, gusto mo ba? O, kuha ka. Pero sa kanila hindi. Walang ganon. Kaya minsan nagugulat sila kapag inaalok mo silang kumain. Pag kumakain tayo, di ba, usually naman, nasanay na tayo talaga, inaalok natin yung pagkain natin pag kumakain tayo. So kapag break time ko, tapos dumating sila para mag-break din, inaalok ko sila, na-amaze sila, sabi nila, thank you. Ganyan, na-appreciate daw nila yung pag-alok ko ng pagkain. Tapos binibigyan ko sila kung gusto nilang tikman. Siyempre, hindi naman nila titikman yun kasi hindi naman lahat ng puti na ibang lahi gusto yung pagkain natin. Pero meron sila na kalimitan na karamihan sa mga Canadian. Gusto nila yung spring rolls yan. Kumakain talaga sila niyan. Gusto nila yan. Adobo, spring rolls, saka pansit, barbecue. Yan, gusto nila yan. Pero sa isda, hindi sila gaano mahilig. Tulad ng salmon. Ang salmon, hindi talaga ganun kalansa eh. At pag inibitahan mo sila, tuwang-tuwa sila niyan. Siyempre, nasanay tayo, di ba? Yung take out. Pag may natira tayo mga pagkain na bago umuwi yung bisita, pinagdadala natin sila. So ngayon, nung one time, mga katrabaho namin Pinoy, may nag-birthday doon, tapos mayroon silang inibatahang puti. So nakita niya ang daming pagkain. So, masaya siya kasi nakita niya yung mga ilang paborito nila, yung mga spring rolls, ganyan, barbecue, pansit, yan. Tapos may take out pa sila. Kaya na-share ko sa inyo to. Kasi tayong Pinoy, di ba? Ito nga lang, di ba? Ganitong chips lang. Inaalo ko na sa inyo, di ba? Isa yun sa nakaugalian nating mga Pilipino. Yung mag-share ng pagkain at mag-alok sa ibang tao na nakikita natin pag tayo kumakain. Sa isang araw, magpapakompute na kami ng tax kasi bayaran na. Last year, binayaran ko sa tax. Almost 2,000. 1,200 something ganyan. Binayaran ko sa tax. Malaking tulong yun ah. Yung tax na binabayad mo, napapakinabangan mo talaga. Diyos ko po, patawarin. Sa Pilipinas, hindi mo talaga ramdam yung tax. Hindi mo talaga nararamdaman. Dito, sabihin na natin, medyo mataas yung pagkaltas sa ng tax. Pero ramdam mo naman yung balik sa'yo niyan. Tingnan mo, ospital, libre. Lahat ng klase ng laboratory gawin mo, libre. Operahan ka, libre. Walang bayad. Tapos bibili ka ng gamot, may discount pa yan. Pasensya na kayo kasi hindi maiwasan eh. Hindi ko maiwasan na maikumpara. Kasi syempre Pilipino ako, no? Nararanasan ko yan sa atin sa Pilipinas. Kayo naman. Kasi dito sa Canada, so, dito ko naman experience yung ganito na libre pala. Alam nyo bang 3-4 na beses akong nag-retake na exam, online exam. Ikaw lang doon, nakaupo. Walang iba. Walang magtuturo sa'yo. Kuha ka doon ng libro, tapos mag-review ka sa bahay. Kahit 1 buwan ka mag-review. Pag ready ka na, saka ka magpapabook ng appointment para sa online exam. Ganon sila dito. So pag bumagsak ka, balik ka ulit. Kung ano yung araw na kumuha, yun ulit yung araw na kukuha ka ulit. So ganon sila.
So, dapat talaga mag-review ka. At sa road test, ganun din sila dito. Napakahigpit din nila. Talagang kailangan pagtuunan mo ng pansin, oras. Mag-focus ka talaga pag nag-review ka, pag nag-road test ka talaga. Ilang minuto lang naman yun yung road test mo, pero bigay mo yung best mo, mag-focus ka talaga. Kasi pag bumagsak ka, uulit ka na naman, magpapabook ka na naman. Pero yun naman, isang beses mo lang gagawin. Kasi, yun sa akin kasi dati 2 years yung expert din, yung bagong kuha ko. Sumunod 5 years na. Wala nang exam, wala nang road test. Pero pagdating sa pagmumotor, ibang lisensya naman yung kukunin mo. Ganon dito mga boss. Sa atin kasi sa Pilipinas, isa na lang lahat yun, di ba? So kapag meron kang professional, pwede kang magpasada ng jeep, maging truck driver, pwede kang mag-tricycle, yan. Yun lang. Pwede na sa lahat yun. Dito hindi magkakaiba sila. Ito sa mga kababayan natin dito, ito, sa kung may mga nanonood sa akin ng mga taga-kababayan natin na nasa ibang bansa, hindi lang sa Canada. Kapag nasa ibang bansa tayo, sumusunod tayo sa batas, ano? O kasi, siyempre, ayaw nating mapahiya, ayaw nating makulong, ayaw nating magkakaso. Kasi nandito tayo sa ibang bansa para magtrabaho. Lalo na pagkasama natin yung family natin. Yun, isa lang yung sinapon ako. Sa naobserbahan ko dito sa Canada, sa mga kababayan natin. Kahit ako, ayoko mangyari sa akin yun. Kaya, hanggat maaari sumunod ka sa batas. Kung ano yung batas nila dito, sundin mo. Pero pag tayo nasa Pinas, medyo nagiging pasaway tayo. Aminado naman ako doon. Hindi naman ako perfectong tao, no? Para sabihin kong hindi ako gumagawa ng pangit sa Pinas. Gumagawa rin ako niyan, syempre. Minsan nakapag-drive tayo na nakainom sa Pilipinas. Nakapag-drive pa rin tayo. Pero kaya naman natin. Yung kaya natin lang. Pag alam mong sobra ng lasing mo, huwag ka na mag-drive. Mapapahama ka talaga.